Nakababahalang plano ng China, muli na namang isinusulong ng Partidong Komunista. Kaya naman mariin itong tinutulan ng US at mga bansa sa Asya, kabilang na ang Pilipinas, kung saan ayon sa China ay plano nitong ituloy ang naunsyaming floating nuclear power plant nila na pinaplano nilang ilagay sa kanilang mga military bases sa South China Sea, kabilang na sa mga lugar na sakop ng West Philippine Sea, kung saan ayon sa plano ng China ay 20 floating nuclear power plant ang gagawin nila para ipakalat sa buong rehiyon, kabilang na sa mga sakop ng Exclusive Economic Zone ng Vietnam, Malaysia at Indonesia, na pawang may mga claims din sa rehiyon. Kaya naman napakaraming bansa ang nababahala sa planong ito ng China. Ang floating nuclear reactor kasi ay may ilang potensyal na panganib, kung saan kapag nasira ang floating nuclear reactor sa karagatan ay maaari itong magdulot ng iba't ibang uri ng sakit sa tao, tulad ng cancer, sakit sa balat, problema sa respiratory system at iba pa. Habang sa ecosystem naman ng karagatan ay maaari din itong makaapekto sa kalusugan ng mga marine organism at makasira sa lahat ng nabubuhay sa ilalim ng tubig. Gayunpaman ayon sa China, ang proyektong ito ay hindi na bago dahil nauna nang nagamit ng Russia at Amerika ang proyektong ito. Gayunpaman ang plano ng China na ilagay ito sa mga pinagtatalunang isla ay hindi katanggap-tanggap para sa mga kapitbahay nito sa Asya. Samantala ang mga floating nuclear reactor ng US noon ay nakatalaga lamang sa Panama Canal na milyong-milyong beses na mas maliit kumpara sa South China Sea, kung kaya't hindi ganoon kadelikado ang ginamit noon na floating nuclear power plant ng US. Bukod pa rito, ang US ay matagal nang sinubok ng panahon sa pagsunod sa mga safety concerns pagdating sa usapin ng nuklear. Samantala ang Russia naman ay itinalaga lamang din ang floating nuclear reactor nila sa northeastern part ng Russia, kung saan ay wala itong kapitbahay na magrereklamo sa kanila. Subalit para sa China, bukod sa maraming kasaysayan ng kapalpakan sa kanilang pagmamanupaktura, ay 20 piraso pa nito ang nais nilang ipakalat sa Asya, kung saan ang mga teritoryong ito ay bahagi ng exclusive economic zone ng maraming bansa sa Asya, kaya't hindi talaga makatarungan ng planong ito ng China. Ang nasabing floating nuclear power plant ng US ay nag-operate noon pang 1968 hanggang 1975 sa Panama Canal, at dahil sa mga panahong ito ay naging matagumpay na ang deal ng petrodollar sa pagitan ng Saudi at US, ay tuluyan ng tumigil ang US sa pagmamanupaktura ng mga nuclear generating platform hanggang 2013. Kaya't ang US floating nuclear power plant noon ng US ay matagal na tenga, kaya tuluyan na itong idinokomisyon noon pang 2014 at natapos itong baklasin noong 2019, at matapos noon ay ang Russia naman ang bumuo at gumamit ng floating nuclear power plant, kung saan ay sinimulan nito ang konstruksyon noong 2007 at natapos noong 2018 at nagsimulang gamitin noon lamang 2020. Samantala ang China ay naglaan lamang ng 5 taon para bumuo ng kahalintulad nito na ginawa ng 11 taon ng mga Ruso. Bukod pa rito sa 5 taong target ng China sa pagbuo ng floating nuclear power plant nito na inaasahang matatapos noong 2020 ay hindi na isakatuparan ng China, at dahil sa nangyaring pagsabog ng Nord Stream 5 ng Russia noong Setyembre ng 2022 ay tuluyan ng isinantabi noon ng China ang proyektong ito sa takot na mangyari sa kanila ang nangyari sa mga Ruso. Subalit sa kasalukuyan ay muli na naman nilang binubuhay ang proyekto na tila ay hindi nila naisip na posible pa ring mangyari sa kanilang proyekto ang nangyari sa mga Ruso, dahil pangkaraniwan na hinihila lamang ang mga floating nuclear power plant, kung kaya't bukod sa madali itong pasabugan ng mga kalaban, ay malaki rin ang panganib na dala dito ng kalikasan, dahil pangkaraniwan na ang malalakas na alon sa malalalim na karagatan at madalas ang pagbagyo dito ay biglaan, kaya't napakadelikado talaga ng platform na ito para sa rehiyon. Dahil hindi ito katulad ng mga nuclear-powered na aircraft carriers at submarines na bukod sa may kakayahang malaman ang lokasyon ng paparating na bagyo, ay may kakayahan din itong lisanin ng isang lugar anumang oras, kaya't hindi ito basta kayang pasabugin o sirain ng kalikasan, kung kaya't mas ligtas sa mga nuclear-powered aircraft carrier at submarine sa anumang banta kumpara sa proyektong ito ng China. Ayon sa China, ang proyektong ito ay magbibigay ng sapat na enerhiya para sa kanilang military bases sa mga isla. Bukod pa rito ay magagamit nila ito sa pag-e-explore ng langis sa buong rehiyon
na magbibigay ng malaking paglago sa kanilang ekonomiya. At bukod pa rito ay lalakas ang kanilang claim sa buong rehiyon dahil kung magkakaroon sila ng 20 floating nuclear power plant sa rehiyong ito ay magiging makatwiran di umano ang kanilang pagtataboy sa anumang barko na maaaring magbigay ng banta sa mga floating nuclear power plant na ito. Iyan ang mga dahilan kung bakit sa kabila ng panganib na dala ng proyektong ito ay nakikipagsapalaran pa rin ang komunistang partido na isulong ang proyekto. Isa itong indikasyon na napakalaki talaga ng pangangailangan ng mga Tsino dahil malinaw na iniinda talaga nila ang economic pressure na idinadagan sa kanila ng mga Amerikano. Pero masisisi ba nila ang Amerika kung wala naman sa tamang pamamaraan ang ginagawa nila para lamang lumakas ang kanilang ekonomiya at puwersa na obviously ang nais nila ay mahigitan ng Amerika? Marami ang nagsasabi na tuso ang Amerika kung kaya't hindi nito nanaising umangat ng husto ang China at iyan ay isang normal na bagay lamang sa larangan ng geopolitika dahil ang labis na pag-angat ng isa ay mangangahulugan ng labis na pagbagsak ng isa. Kaya't normal lamang ang pagiging tuso pagdating sa geopolitics ng ating mundo. Subalit kung may papanigan man tayo, ay dapat doon sa hindi tayo naaagrabyado at hindi doon sa bansang inaagaw ang ating teritoryo. Sabi ng iba ay hindi tayo dapat makisali sa away ng US at China. Pero kakayanin ba nating maprotektahan ang ating teritoryo kung wala ang Amerika? At kahit hindi tayo makisali, sa sandaling magpang-abot ang US at ang China, ay matitrigger pa rin naman ang Mutual Defense Treaty natin sa kanila na mangangahulugang kakailanganin din nating ipagtanggol ang Amerika. Kaya't ang laban ng US ay magiging laban rin ng Pilipinas. Kaya't hanggat maaga ay dapat malinaw na para sa lahat. Nakakampi natin sa panahong ito ang mga Amerikano at ang mga kasalukuyang paghahanda ng US at Pilipinas laban sa agresyon ng China ay napapanahon lamang para ipagtanggol ang ating mga isla at upang makinabang din tayo sa Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Dahil kung mapapasabak sa isang giyera ang Amerika, ay automatically magagamit nito ang Japan. Base sa Mutual Cooperation Treaty ng dalawang bansa at maging ang South Korea ay may Mutual Defense Treaty sa Amerika at maging ang NATO ay may kasunduan na ang pag-atake sa isa ay magsisilbing pag-atake sa lahat ng kanilang puwersa. Kaya't malinaw na kung mapapasabak sa isang labanan ng US ay hindi mawawala ang NATO, Japan, South Korea at Pilipinas na makikidigma sa mga kalaban nila. Isama mo pa dyan ang napakaraming bansa na nagnanais pabagsakin ng China dahil sa laki ng perwisyong ginagawa nila. Kaya't isang kalokohan na sabihin hindi tayo dapat makisali sa kasalukuyang Cold War sa pagitan ng US at China dahil bukod sa inaangkin ng China ang ating teritoryo ay may commitment din tayo sa mga Amerikano na tiyak ay hindi tayo madedihado kung sakali lang naman na maglakas loob ang komunistang partido. Kaya't bagamat magsisilbing banta ang proyektong ito ng China, ay mananatili pa rin ang mas malaking banta laban sa kanila. Kaya't matapos man nila ang 20 floating nuclear power plant na sinasabi nila, ay tiyak mahihirapan silang isakatuparan na magamit ito sa buong karagatan ng Asya.